So ako mga tropa, gusto ko na talagang maging Hunter x Hunter na licensed professional. Kaya ang gagawin natin sa tutorial na to ay magpiprint tayo ng Hunter license mga tropa ko. Sa mga gustong kumuha ng templates neto, available to sa ating cloud server. I-upload ko to doon kung gusto nyo rin na maging Hunter kagaya ko. So mga tropa, nandito na nga tayo sa Silhouette Studio. Ito nga yung gagamitin nating software para makapag-print tayo dun sa papel na ipinakita ko sa inyo or sa plastic na ipinakita ko sa inyo dun sa tinuklap-tuklap natin. So syempre, ang una nyong aalamin, ano ba yung sukat nung ating PVC die cutter? Usually, ang sukat niyan ay ganito. Kuha lang kayo ng box. Tapos, ang height niya ay 3.396. And yung width niya ay 2.165. Ganyan. So, eto na yung magsisilbi natin na template sa paggagawa ng inyong mga PVC ID. Lahat dito ilalagay nyo lang or eto kagaya nga na nakikita ninyo, nakahiga siya. Kasi sa isang sheet, 10 yung pwede nating i-print. So, etong nakikita ninyo na Hunter card ko, ganito din yung sukat niya. So, sana natandaan nyo yung sukat na gagamitin ninyo, 2165 at 3396. Eto mga tropa. At mamaya sa actual natin, ipapakita ko sa inyo. At etong part na to, sa pagdi-design, ganito lang yung usually na ginagawa ko. Halimbawa, may nagpa-print sa akin, isa lang yung i-cater ko. Ganito lang yung ginagawa ko talaga. Kukuhain ko lang yung design niya and ipiprint ko na ng ganito. Tapos sa pagpiprint, syempre dapat naka-mirror. So, ano ba yung naka-mirror? Ganito yung gagawin ninyo. Syempre, una yung gagawin, i-resize ninyo muna yung mga document size ninyo. So, gagawin ko siyang A4 and Epson matte and high. Ganito yung usually na ginagawa ko using pigment ink. Etong high speed, ina-uncheck ko siya. And costume, ganyan. Chine-check ko lang tong autocorrect. And color correction or color controls, ginagawa ko dito ay binabawasan ko siya ng -5 sa brightness or pwedeng -10. At dito, ginagawa ko siyang Adobe RGB 2.2. At dito sa slide bar, ang ginagawa ko dito ay magenta 5. Ganyan lang. Dinadagdagan ko lang siya ng 5 sa magenta. So, kiklik ko lang yung okay. Eto na yung tinatawag na mirror image. I-click nyo lang yan. Tapos, click nyo yung okay. Kapag pinrint natin to, nakabaligtad na siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual. So, i-click ko lang tong apply and bago ko siya i-print, i-ready ko muna yung printer ko kung goods na siya. Kailangan mag-nozzle check muna kayo. Dapat kumpleto yung kanyang output, walang guhit-guhit. Siyempre, habang nagna-nozzle check tayo, kukuha na ako ng pagpiprintan natin. So mga tropa, sa PVC ID printing or pet card ID printing, nakadepende sa inyo yung diskarte. Etong diskarte na natutunan ko, napanood ko lang din to sa isang YouTuber na pinapanood ko dati nung medyo bago-bago pa ako. Ganito yung ginagawa niya, nagkukuha muna siya ng pinaka-pagpiprintan nung ID, tapos piniprint niya tsaka niya ikinakat. So ganito yung gagawin natin kung ano yung natutunan ko, kasi para sa akin ganito yung pinakamadali. Once na nakakuha na kayo ng ganito, i-cut nyo lang sa inyong mga die cutter para makakuha kayo ng ID size. At eto na nga, nakakuha na tayo ng ID size. At next natin na gagawin ay ipiprint na natin etong mga image na to dun sa ipinakita ko nga kanina kung saan yung hindi nababakbak. Dapat naka-mirror. So, itatabi ko lang to. At dito nga mga tropa ko, nilagay na natin yung ating pagpiprintan. Ito yung magsisilbi na parang sticker dun sa ating PVC. Ganyan ko lang siya nilagay. At tandaan nyo mga tropa, nasa likod yung dapat natutuklap. At dito tayo magpiprint sa hindi natutuklap. Make sure lang na walang mga alikabok dyan. Kasi kung mayroong mga alikabok or mga kung ano-anong nakadikit dyan, ay ito yung didikit din sa ating mga PVC. Kaya nga mga tropa, kapag gumagawa ako ng ganito, usually kapag madami, nag-gloves pa ako para walang mga marks. So, nilagay ko lang siya dyan at ipiprint ko na yung nasa screen natin na naka-mirror na image. At kanina, nabago na natin yung setup na naka-ready to print na to na naka-mirror. Wala na tayong ibang gagawin dyan kundi i-print etong item na to. So, pinindot ko na yung print at antayin na lang natin. Ipapakita ko sa kabilang camera natin yung pinaka-output niya. Mga tropa, sa mga magtatanong, pwedeng pigment ink, pwedeng dye ink, pero mga tropa, ang pinaka
cons ng paggamit ng dye ink, medyo mabilis siyang kumupas. Usually, ginagamit natin to sa mga bag tags or kung ano-ano pang mga application. Nasa sa inyo na rin or pang mga souvenirs. Pag mga ganun kasi talaga, kailangan mga pigment ink. Pero kung mga pang personal lang naman, yung gagawin nyo ng mga IDs or kung ano-ano, pwede namang dye ink. Pero wag kayong gagamit ng mga dye ink kung sa mga customer ninyo, lalong-lalo na yung mga ID. Talagang magpi-fade at magpi-fade yon. Mapapahiya kayo sa customer. Kaya better na nakapag-pigment ink kayo. Bukod nga dito sa process na ipinapakita ko sa inyo or itinuturo ko sa inyo, meron pang isang way para makapag-print tayo sa mga PVC. Ito yung tinatawag na direct printing sa mga PVC na mga printables. Mabibili nyo yan kagaya na itong mga nasa screen natin. Nakakat na siya as ID size and bibili ka nung nilalagay dito sa ating mga printer yung tinatawag na PVC tray ID. Yung ibang printer ay may mga kasama na ganon, pero etong Epson 805 ko ay walang kasama. So dyan mo ilalagay yung mga ID, tapos magpiprint na siya direct. Pero ako personally hindi ko ginagawa to dahil nung nagsisimula pa lang ako, meron akong nakita na sira yung kanyang printer sa pagdi-direct print. Kaya naman hindi ko sinusugal yung printer ko para doon. Pero nakadepende sa inyo kung gagayahin nyo yung nagda-direct print. At take note mga tropa, may mga printer lang na compatible sa direct printing sa PVC kagaya netong Epson 805 at Epson 8050. Kaya naman nakikita ninyo na may nagpo-post ng 20 pesos, 30 pesos or yung mga kapwa natin na nasa printing industry na talagang nagpapababa ng presyo. Ganyan yung ginagawa nila, dina-direct print din nila. At yung iba naman, dye ink yung ginagamit nila. At take note mga tropa, iba yung materials na direct printing, hindi kagaya dito sa ginagawa nating nilalaminate. As in direct printing na yon, wala na tayong ilalaminate doon. At wala na rin tayong tatanggalin na film. As in parang bond paper lang din yon, or eto nga yung mga cards, recta print lang yon, isasalang lang natin dito sa mga mount. So wala na tayong crafting na gagawin, talagang magpiprint lang tayo, kaya yung iba nakakapag-offer ng mga mura. So ako, hindi ko ginagawa yon, nakadepende sa mga printer ninyo kung gusto nyong isugal. Pero ako kasi natakot ako dun sa nangyari, dun sa napanood ko. Hindi lang kasi isa yung nakita ko na ganun eh. So ayun lang, shinare ko lang yon. So dito sa part na to mga tropa, ikakat lang natin yung design na ginawa natin. Pinrint nga natin siya dito sa pet sheet. Ito yung tinatawag na pet sheet, yung isa ay pet card. Etong process na itinuturo ko ngayon, eto yung solo gaming lang. Kumbaga isa lang yung ipapaprint sa inyo. Ganito yung usually ko na ginagawa. So ikakat ko lang to and make sure na wala kayong masasayang na part dito. Kasi etong mga natitirang blank part ay magagamit nyo pa yan. Ayan, so naikat ko na siya and ikakat ko din yung pinakakalahati niya. So eto na. So next natin na gagawin ay ikakat natin siya using die cutter. So inuulit ko mga tropa, eto pwede nyo pa itong magamit para sa mga susunod. Kagaya nga ng sinabi ko, kung medyo pa isa-isa lang, ayan, mas makakatipid din kayo. Bago ko nga pala ikat yung pinrint natin dun sa pet sheet, ang ginagawa ko dito sa die cutter natin, pinapasadahan ko muna siya ng bond paper, mini-make sure ko na walang kalawang na madidikit dun sa ating mga pet sheet. Dahil hindi naman madalas na nagagamit etong aking die cutter. Nakadepende na rin sa inyo kung yung inyong mga die cutter lagi ninyong nagagamit or wala pang masyadong kalawang. So ayun lang. Once na na-secured ko na walang kalawang na possible na didikit dun sa bond paper, tsaka ko palang kinakat yung aking pet sheet, na which is eto yung process na ginagawa ko. Nakadepende sa inyo mga tropa kung gagayahin nyo yung process na ganito. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, para sa akin, mas mabilis tong ganito at mas komportable ako sa ganitong estilo. Lalong-lalo na kung medyo maramihan din. Warning. At mga tropa, ito na nga yung mga materials natin. Ready na siya for laminating process. Pero bago ang lahat, ito na nga yung pinrint natin na naka-mirror. Kung ibabaligtad natin yan, tatama na or magiging ayos na yung kanyang output. Pero bago natin siya ilagay dito, etong mga PVC sheet or pet sheet, meron yan mga protective film. Kailangan natin yon tanggalin bago natin siya ilapat. Ganyan kasi yung procedure niya, 'di ba? So, ang gagawin natin, kuha lang kayo ng tape or pwede nyo rin naman kutkutin, nakadepende sa diskarte ninyo. Pero mas madali rin minsan
yung kukutkutin mo kaysa sa mga ganito na kailangan mo pang scotch tape. Ayan o, tatanggalin mo yung protective film na yan. So ayaw sumama, kukutkutin na lang natin para maipakita ko sa inyo. Ayan. Make sure lang na hindi babakat yung mga fingerprint nyo dito sa ating pet card. Yan, tanggalin lang natin to. Harap at likod nga pala yung tatanggalan ninyo ng mga ganitong protective film, at kung one side lang yung pagpiprintan ninyo, same process pa rin yung gagawin ninyo, although walang nakaprint dun sa isa, pero kailangan nyo pa rin ilagay yung kapartner nya para hindi bumaluktot. Ganyan lang. And eto, lalagay lang din natin to. So ganito yung magiging output natin. Dapat yung malabo na part, eto yung nasa harap. Kasi tutuklapin natin ito mamaya. Ayan, ganyan, 'di ba? Kasi kung baliktad nyo yan ilalagay, ayan, kung nakaganyan, naka-mirror pa rin. Wala na tayong matutuklap dyan at hindi yan didikit dun sa ating mga PVC or sa pet card. So dapat ganyan. Eksaktong-eksakto yan kasi iisa lang yung sukat niyan. So without further ado, dun na tayo sa laminating process. At mga tropa, sa paglalaminate, meron din tamang temperature na gagamitin. Ilagay nyo lang siya sa 140. Huwag na kayong tataas sa 140. Yun yung parang pinaka sweet spot. Lalong lalo na kung ang gamit ninyo ay yung mga PVC lang. Kasi kung medyo nagmamadali kayo, kasi syempre once na ginamit natin yan, once na maramihan, nawawala yung init niyan. Kaya yung iba, tinotodo nila. Pero kahit na pet card, huwag nyo na siyang itutodo. Basta hanggang 140 na lang. Kasi mga tropa ko, kaya ako sinasabi na huwag nyo laging itutodo yung inyong mga laminating machine. Para na rin yon protection sa inyong mga laminating machine para mas matagal nyo pa siyang nagagamit. Kasi yung iba, tinotodo nila talaga. Yung gusto nila na, alam mo yun, yung init, mabilis nilang makuha. Huwag nyo masyadong abusaduhin yung inyong mga materyales or yung inyong mga equipment. So, para sa akin, 140 lang. Yun yung pinaka sweet spot. And etong technique na to, napanood ko lang din to sa isang YouTuber kasi pare-parehas lang naman din tayo. Etong mga sinishare ko sa inyo, nalaman ko lang din to. And ayan, okay na to sa tingin ko. And aantayin nyo lang siyang mag-green. Once na nag-green na siya, pwede nyo nang ilaminate yung inyong PVC card or yung pet card. Dapat yung malabo yung nasa harapan na para ayan nakikita ninyo hindi na siya naka-mirror. Ipantayin nyo lang maigi para goods na goods. So wala na tayong ibang gagawin pa kasi kulay green na, ilaminate na natin. At ulitin ko lang mga tropa, dito sa pagprint ng PVC, maraming hindi gumagawa neto, nirerekta nila na laminate. Huwag niyong kalimutan na mag-curing time, ibig kong sabihin once na nakapag-print na kayo dito sa PVC sheet, itabi nyo na muna kahit mga 4 to 5 hours bago ninyo ilaminate. At bawat brand ng mga ginagamit natin na PVC or pet sheet, pet card, may mga kanya-kanya silang bigat or microns or GSM. Ibig kong sabihin, yung iba may experience ninyo manipis, or yung iba may experience ninyo makapal. At ang ginagawa ko dyan mga tropa, once na lumabas siya, inilalaminate ko pa siya ng isa pang round. Kung na-experience ninyo yung pagka-overcook ng inyong mga PVC card or PVC ID, hinaan ninyo yung temperature na sinet ninyo, bawasan nyo siya, gawin nyo siyang 120 sa mga susunod na ilalaminate ninyo. Kasi may mga time na na-overcook around 140 din. Hindi rin talaga perfect. Lalong-lalo na kung yung inyong mga laminating machine medyo may pagkaluma na. And okay na to, na ilaminate na natin siya. Wala na tayong ibang gagawin dito kundi tatanggalin na lang natin yung kanyang pinaka white part. Medyo mainit-init pa siya mga tropa. Sa pagpatay nga pala mga tropa ng laminating machine, babaan nyo muna yung temperature and mag-antay kayo ng mga ilang seconds bago nyo siya i-turn off. Huwag nyo siyang bigla-bigla ang papatayin. At eto nga, tapos na nating ilaminate yung ating Hunter license mga tropa. Sa mga gusto mag-avail ng template na itong Hunter x Hunter license card na to, nasa cloud server lang natin. At wala na tayong ibang gagawin dyan kundi tatanggalin lang natin yung pinaka-plastic nya. So ayan, 'di ba? Napaka-goods. So ganun lang din sa likod. Tatanggalin nyo lang din. Ayan, 'di ba? So sana natutunan nyo kung paano gumawa ng PVC printing, pet card printing. Ayan, 'di ba? So dito na natin tapusin yung vlogs natin.
like, share, and subscribe. Comment down below kung meron pa kayong mga katanungan. Dagdag ko nga lang pala sa paggamit ng inyong mga laminating machine, huwag niyo siyang itutodo hanggang 120 or 140. Yung tipong basta mainitan yung inyong mga pet card or yung mga PVC, kasi meron ding time na kapag sobrang init ng inyong mga laminating machine, talagang lumalambot yung inyong mga ginagawang ganitong ID. So ayun lang, lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo, sarili lang